Magandang umaga. Ito po ang ating 5 a.m. update ukol dito sa bagyong Inday na may international name na Bavi ngayong araw ng Huwebes, July 9, 2026. Sa nakalipas nga na 6 na oras ay mas humina pa bilang isang typhoon category na lamang itong bagyong Inday at huling namataan ang mata nito sa layong 925 kilometers silangan ng Northern Luzon. Kahit humina po ito ay malakas pa rin naman po ito na bagyo. At kung mapapansin nga po natin, marami pa rin po yung mga naaapektuhan nitong wind field at mga rain bands nitong bagyong Inday dahil nga po malawak yung sakop ng bagyo. Yung taglay po na hangin nito ay aabot ng 175 kilometers per hour at pagbugso naman po ay aabot ng 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Within the next hours, inaasahan po natin yung malalakas na hangin dito pa rin po sa may Northern Luzon, specifically sa may Cagayan Valley, maging sa may Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, maging dito po sa may Aurora and Catanduanes. Inaasahan din po natin kasabay nung mga malalakas na hangin nitong bagyong Inday ay meron din pong dalang pag-ulan itong bagyo. Aside naman po sa mga nabanggit na lugar, kung mapapansin po natin sa mga ngayong araw nga po or ngayong mga panahon na ito ay meron na din pong nakakaapekto na mga outer rain band o mga pag-ulan nitong bagyong Inday dito po sa may Bicol region and also dito sa may Eastern Visayas. Expect po natin throughout the day meron po tayong mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar dulot naman nitong bagyong Inday. And also patuloy pong pinapalakas at hinihila ng bagyong Inday ang habagat patungo naman sa may Palawan, Visayas, and also sa may Mindanao. So expect po tayo na makulimlim na panahon, kalat-kalat din ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa may Mimaropa, maging sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and also sa may Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, and also sa may Sarangani. Yung mga pag-ulan na ito ay maaari pa rin pong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon naman po sa ating latest forecast track and intensity, ito nga pong si Bagyong Inday ay typhoon category na lamang ngayon at kikilos po ito pa northwestward at hindi na nga po natin inaasahan na maglandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At habang binabaybay po nito ang North Philippine Sea ay inaasahan po natin masihina pa po ito ngunit mapapanatili pa rin ito ang kanyang typhoon strength habang papalabas na ng ating area of responsibility by Saturday. Pinaka-close approach po nito sa extreme northern Luzon ay by Friday evening or Saturday morning. At nakikita natin, maaari po itong mag-close approach o maaari din pong maglandfall dito po sa may northern part ng Taiwan by Saturday. And then by Sunday ay mas hihina bilang isang severe tropical storm habang naglandfall na po ito sa eastern coast ng mainland China. Ngunit yun nga po, hindi lamang po ito or kung mapapansin nga po natin, malawak nga po yung apektado ng wind field nitong bagyong Inday. Maaaring hanggang, kung susukatin nga po ang diametro ng bagyo ay nasa between 1,700 kilometers po yung kanyang lawak. Kaya kung iproproject nga po natin itong yellow na circle dito po sa track ng bagyo, ay meron pa rin po tayong mga wind signals sa may northern Luzon sa susunod pa na mga araw. Ito naman po yung mga probinsya na may nakataas na wind signal number 1 o yung makakaranas ng mga malalakas na bugso ng hangin nitong bagyong Inday, yung mga nasa color blue sa may Batanes, Cagayan, maging sa may Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, maging sa may eastern portions ng Mountain Province and Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, maging sa may northern and central portions ng Catanduanes. 39 to 61 kilometers per hour po na mga bugso ng hangin ang inaasahan natin sa mga probinsyang ito. Ngunit kahit wala po tayong wind signal sa ibang bahagi naman po ng Pilipinas, maaari pa rin po tayong makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin dulot naman po ng habagat. Ito naman po yung ating rainfall forecast na makikita sa ating
weather advisory. So within 24 hours, makakaranas po ng malalakas sa mga pag-ulan yung ating mga kababayan na nasa probinsya ng Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Yung mga nasa yellow po, sila po yung makakaranas ng 50 to 100 millimeters na rainfall. At kung ihalin tulad po natin ito sa balde ng tubig, within 1 square meter, maaaring makaranas ng 4 hanggang 8 balde ng tubig na ibinuhos po sa 1 square meter area yung ating mga kababayan dyan. So itong mga pag-ulan na ito ay maaari pong magdulot ng mga localized flooding. So kung nandun po tayo sa mga areas na bahain, mga low-lying areas and also malapit sa mga ilog, ay sana po ay maghanda po yung ating mga kababayan. But aside po dito sa mga probinsya na maaaring makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall, may kalat-kalat pa rin po tayo ng mga pag-ulan dun nga po sa mga nabanggit natin na lugar sa may Cagayan Valley, Cordilleras, Bicol Region, Eastern Visayas, and Ilocos Norte, dulot ng bagyong Inday, at maging sa may Mimaropa at sa western sections ng Visayas and Mindanao, dulot ng habagat. Pagsapit naman po bukas ay mas lalakas po yung ating mga pag-ulan dulot ng habagat. Dahil nga po, habang binabaybay nito ang habang binabaybay po ng bagyo ang North Philippine Sea, ay hihilahin po ng bagyong Inday yung habagat patungo dito sa may Palawan and sa may Visayas and Mindanao area. So mas lalakas po yung ating mga pag-ulan bukas, especially po sa mga probinsya na nasa orange. Ito pong Occidental Mindoro at Antique ay makakaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall na maaari po nating halintulad sa 8 hanggang 16 na timba ng tubig na ibinuhos sa 1 square meter area within 24 hours. Yung mga nasa orange ay posibleng makaranas ng mga malawakang pagbaha and posible din yung mga pagguho ng lupa. So habang ngayon ay maghanda po yung ating mga kababayan, kung kailangan po natin ng evacuation measures ay mag-contact na po tayo sa ating local government units. 50 to 100 millimeters naman na rainfall yung inaasahan dito po sa mga kababayan natin sa Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, maging sa may Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Palawan, Bataan at sa may Zambales. Kung mapapansin nga po natin, mas tataas na po yung orientation ng southwest monsoon sa susunod na mga araw. Aside po dyan, yung ating bagyo po ay makaka-apekto pa rin po sa may Batanes. So expect natin yung mga pabugso-bugsong hangin at malalakas sa mga pag-ulan sa may Batanes bukas. Other parts naman po ng ating bansa, especially sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas, and parts ng Zamboanga Peninsula, may kalat-kalat pa rin po tayo ng mga pag-ulan. By Saturday ay mas malakas naman po yung mga pag-ulan dito pa rin sa Occidental Mindoro at Antique, 100 to 200 millimeters of rainfall po yan. At mas marami na po mga probinsya sa Luzon ang makakaranas ng mga matitinding pag-ulan din. Kabilang na po dyan ang Metro Manila. So kung mapapansin po natin, from north hanggang sa northern part ng Luzon hanggang sa Visayas, apektado po ng habagat dahil pinapalakas nga po ito ng bagyo. So 50 to 100 millimeters of rainfall po yung inaasahan natin sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, maging sa nalalabing bahagi ng Western Visayas, Negros Occidental at sa Negros Oriental. So yung critical po talaga no na malaman ng ating mga kababayan na kahit hindi mag-landfall yung ating bagyo sa anong bahagi ng ating bansa, palalakasin pa rin nito ang ating habagat at yun ang magdudulot ng mga pag-ulan sa ating bansa. Other parts naman po ng Luzon and Visayas, meron din po tayong mga kalat-kalat na mga pag-ulan, although hindi gaano kalakas compare dito sa mga probinsya na may color yellow and orange. At kahit wala po tayo sa wind signals from ngayong araw hanggang sa Sabado, ay meron po tayong mga pabugso-bugsong hangin sa halos buong bansa dulot po ng habagat. Para naman po sa warnings or yung gale warning natin para sa
Dito po sa Pilipinas ay meron po tayong nakataas na gale warning sa may northern and eastern seaboards ng Luzon, maging sa eastern seaboard din ng Visayas dahil nga po sa matataas na mga pag-alon na maaaring umabot ng 5 meters, especially dito malapit sa mga periphery nitong bagyong Inday. So nakataas po yung gale warning natin sa Batanes, northern and eastern coast ng Cagayan, Isabela, northern Aurora, Pulilio Islands, maging sa may eastern coast of Camarines Norte, northern and eastern coast ng Catanduanes, and also sa may northern and eastern coast ng Northern Samar. So, kung may gale warning po tayo, bawal pong maglayag yung ating mga kababayan. All types of sea vessels po ito. At kahit wala po tayong gale warning, dito naman po sa eastern sections or eastern seaboards ng Visayas and seaboards din po ng Mindanao, nasa katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung ating karagatan. So doble ingat pa rin po, especially doon sa maliliit na mga sasakyang pandagat. Yan lamang po ang latest about dito kay Bagyong Inday. Next update naman po natin ay mamayang 11 a.m. Ako po si Lian Loreto. Magandang umaga at ingat po tayong lahat.